Luluto ng kalabasang okoy o okoy na kalabasa. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang kalabasang okoy ala magsasaka reporter. So ito po yung ating bida, yung ating kalabasa na iniwa-iwa ko na ng maliliit. Tapos itlog, tubig, mantika, tapos itong ating karot, sibuyas, asin, durog na paminta, cornstarch, at harina. So yun po ang kumpletong sangkap. Kalabasang okoy ala magsasakang reporter. So ngayon simulan natin paggawa yung ating inihiwa-iwang maliliit na kalabasa. Lalagyan natin sa isang bowl. Yan. Sunod ang ating karot. Ihalo na natin. Yan. Alright. Sunod ay ang sibuyas. Yan. Okay, mimix natin mabuti ngayon. Itong tatlong sangkap, no? Yan. Layin natin mabuti. Okay, ibang sangkap naman ang ating paghalogin. Ito nga unang harina. Yan. Harina. Sunod ay ang cornstarch. Yan. Okay, asin. Yan. Asin, mix natin. Itong paminta. Okay. Paminta. Haluin natin. Ayan. Tapos ay ang itlog. No? 2 pirasong itlog po yung aking ginamit. Ayan. Alright. I-mix din natin mabuti. Ayan. Halo. Ayan, hanggang mahalong mabuti ito, no? Sunod ay ang tubig. Ayan. Tubig. Ayan. Alright. Okay, para mas lalo pong sumarap, ano? Pwede po kayo maglagay ng hipon. Pero ito pong wala. Pero para masasarap nga, yan. Lagyan natin ng ipon. Pwede rin po buo yung ipon sa ibabaw nyo sa ilalagay. Pero itong sa akin ay hinimay-hinimay ko ng ipon, tinanggal ko na yung balat. So ngayon ay halo na natin sa kanina ay minix natin na ating kalabasa, karot at sibuyas, ano? Yan para magbuo kapag ating lulutuin na. Yan. Para mas magandang yalo, yan. Gamit po kayong 2 kutsara, no? Yan. Mas mabuti. Yan. Alright. Dapat mahalong mabuti po yan, no? So yun, ay magluluto na tayo. Sindihan natin ating kalang. Yan. Okay, painitin natin ang kawali. Mainit tayong kawali, lagyan na natin ating mantika. Yan. Painitin natin bagya ang mantika. Ngayon ay sasalang na tayo. Yan. Sasalang na tayo sa kawali. Yun. Sabay-sabayan natin kahit tatlong salang, ano, sa isang kawali, pwede yan. Ilalagyan ng konting sauce para mabuo siya. Yun. Isa pa. Ang 3 kasya, ang 3 ng 4. Ayan.
Kasi yung 4. Isa pa. Yun. Pinipili natin, nilalagyan natin ng isang ipon. Yan. Alright. Okay, tingnan natin kung medyo ma-brown-brown na yung ilalim. Dapat medyo ma-brown-brown yan, ano? Tara natin. Yun. Yan na. Tingnan natin lahat. Yun. Alright. Yan. So, hintayin din natin magkulay ganyan yung kabilang side. Tingnan natin. Luto na. Yan, lagay natin sa plato. May paper towel, ano? Purpose po ng paper towel para yung mantika, sipsipin po ng paper towel. Yan. So ito na po yung ating bagong lutong kalabasa okoy ala magsasakang reporter. Ang ganda po ng texture, ang sarap po sigurado nito. Yan. Masarap na, masustansya pa. So ngayon po ititikman natin kung gaano kasarap itong ating bagong lutong kalabasang okoy ala magsasakang reporter. So gumawa po ako ng sausawan. No? Yung sausawan ko ay suka, bawang, sibuyas, tapos sili. No? Healthy rin po ito. Yun ay titikman na natin kung gaano kasarap. Ano? Ito po pwedeng pang ulam. Pwede rin pong pang merienda, no? Itong ating niluto. Ito. Lagyan natin ng, isawsaw natin ng konti sa ating sausawan. Yan. Ang sarap! Nangigibabaw po sa linamnam ng no? Linamnam ng kalabasa. Tapos umaagaw ng lasa yung ating carrot, no? So yummy, Masarap pong pangmerienda. Magluto po kayo nito, no? O kaya pang ulam, pang ulam na rin. Sarap. Panalo, no? Napakasarap niya. Magluto rin po kayo nito, no? Tiyak po magugustuhan ng inyong mga anak at ang buong pamilya. Healthy for the mind and body. Nawa po ay nakapagabag na naman ako ng kahit maliit na kaalaman ngayong araw na ito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng kalabasa sa mga timba, no? Wala kang enough space sa Metro Manila ka nakatira, sa timba pwede kang magtanim. At ang ikalawa ay itong pagluluto ng masarap at masustansyang kalabasa okoy ala magsasakang reporter, no? From garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming and God bless. Ngayon po isasagutin ko ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Joyce Hawili. Hello Sir Mer, magandang umaga po. Direct sunlight po ba ang stevia? Salamat po. Thank you very much Joyce. Yes, direct sunlight ang stevia. Dapat within 8 hours a day ay naarawan siya, no? Ganyan ang gusto ng stevia. Tanong naman mula kay Jose Artadi. Hello Sir Mer, ang hirap pong magtanim ng sili. Daming insekto na umaatake.
Ano po ang experience ninyo? Bakit ang gaganda at lalago ng mga tanim ninyong sili? Salamat po. Thank you very much sa ina-apply ko yung TLC, Tender Love and Care, at nag-spray ako once a week ng OHN. Ito pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya at molasses. Pine-ferment ko after 3 weeks ng fermentation. Kinukuha ko yung katas once a week. Nag-spray ako sa aking mga tanim na halaman. Walang lumalapit na insekto. Kaya magaganda yung ating mga tanim na sili at iba pang mga green leafy vegetables. Gayain mo rin yan. Tanong naman mula kay Maribel Banaria. Sir, merang tanim ko pong alokbati ay white ang tangkay. Okay lang po ba? Salamat po. Thank you very much sa Maribel. Yes, okay na okay yan. Ano? Ibang variety lang ang naitanim mong alokbati. Ano? Madalas kasi ang naitatanim na alokbati ay yung kulay violet, yung tangkay. Pero yan ay okay din yan. Ano? Kung anong taglay na benefits ng ibang variety, ganyan din ang taglay na health benefits sa ating katawan ng naitanim mong alokbati. Tanong naman mula kay Tata Hernandez. Hi magsasaka reporter, paano ba pabungay ng madami ang ubas? Salamat po. Thank you very much sa Tata. Una, mag-pruning ka. No? After pruning, mag-dilig ka ng natural to organic na pataba tulad ng binabad na balat ng saging. Mag-spray ka rin ng fermented fruit juice. Nang sa ganon, lahat ng na-flower matutuloy lahat into bunga. Tanong naman mula kay Jaime Echage. Sir, meron na pong nilalagay ninyo. Bakit magagandang mga tanim niyong strawberry? Salamat po. Thank you very much sa Jaime. Una, yung lupa na aking ginagamit ay 60% buwagag. Another 20% ay vermicast, paunang pataba. Tapos another 20% ay coco peat, no? Tapos habang lumalaki yung aking mga tanim na halaman tulad ng strawberry, nagdadagdag ako ng vermicast. Nang sa ganon, masustain, no? Yung kung anong ganda nung unang bulan sila hanggang sa paglaki, hanggang sa pamumulaklak at magkaroon ng flower at bunga. Ganyan ang aking ginagawa, no? Palagi nating i-apply ang TLC, Tender Love and Care. I-apply mo rin yan sa iyong mga tanim na halaman. Tanong naman mula kay Arturo Segovia. Sir, pwede rin bang itanim ang papaya sa malaking lata ng pintura? Salamat po. Thank you very much, Arturo. Yes, pwede ka rin magtanim dyan. Ako nga ay nagtatanim sa timba o kaya sa malaking paso. Palagi ka lang maglagay ng natural organic na pataba dahil limited kasi yung space na pwedeng magalaan ng kanyang mga ugat. So kailangan suportahan mo, maglagay ka ng natural organic na pataba. Ako ginagamit ko vermicast. Pero pwede ka rin maglagay ng chicken manure, cow manure, carabao manure o kay compost o kung ano ang available sa inyong lugar. Tanong naman mula kay Rosita Cristobal. Sir, meron sa self-watering pong pamamaraan, gaano po ninyo kadalas pinapalitan ng tubig? Salamat po. Thank you very much, Rosita. Wala nang palitan ng tubig. Ito ng ating mga tanim na ito. Yung tubig na yan sa ilalim, makikita mo yung tubig sa ilalim, hanggang humarbest ka dyan, hanggang nabubuhay yung tanim na halaman, mananatili dyan yan, hindi ko na yan pinapalitan. So, pwede mo rin gawin yan sa yung mga tanim na halaman. At ang huling tanong natin ay mula kay Nick RC. Sir, pwede bang isabay ang FFJ sa synthetic potas na 0060? Salamat po. Thank you very much, Nick. Ako hindi ko ginagawa yan. Ang aking itinuturo, natural at organic na pamamaraan. Hindi ako gumagamit ng synthetic fertilizer. Kaya hindi ko ginagawa yung tanong mo kung pwedeng pagsabayin ng FFJ sa synthetic potas na binanggit mo. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Ethan Alexander Cruz Bonifacio, ang Batang Plantito, Abelardo Cruz, dating DOST Secretary Fortunato de la Peña, Dr. Porcia Lapitan, Agi Marasigan Moca, Dino Rubio watching from San Diego, California, Ines Magbual, Pelomena Alcantara, Boy Collantes and Family, Ramon Nabita watching from Lipa, Batangas, Alex Yao, Alex Puentes, Aspias Pilyaga, Nanay Feli Navarra, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Margie Vargas at Joko Santoyo, Dennis Enamor Fajarda at Romeo and Esosa Fernandez and Family watching from Quezon City.
Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.